So dumating na sa atin guys yung Tecno Camon 50 na pag-usapang budget camera phone isa daw to sa dapat piliin mo. So makikita nyo naman meron siyang 50 megapixel na Sony Lithia 700C camera sensor, so expect natin na makakakuha tayo dito na magagandang shots. Pero anyway guys, no, bago natin alamin yung kanyang specs, i-unbox na muna natin ng mabilis. So nandito na agad guys yung Tecno Camon 50 and yung kanyang specs mas pag-uusapan pa natin mamaya. Andito syempre yung ating documentation and warranty card. Nagustuhan ko din syempre yung kanyang jelly case na kasama kasi frosted type siya, hindi katulad pag Tecno Spark series na color black na very fingerprint magnet and talagang andali magkaroon ng mga scratches. Meron tayong USB Type-A to Type-C cable and yung 45 watts na charging adapter. Going back dito sa phone, yung color variant na dumating sa atin yung Moon Shadow Black, pero available din naman yung another color niya which is the Nebula Titan. Usapang design guys, very simple lang siya, no? And mapapansin nyo lang dito sa left side niya, parang may change of shade lang yung color black niya. So ito yung example ng picture para mas makita ninyo. So very subtle lang siya pero nagustuhan ko kasi dahil nga simple yung design niya, dahil sa konting change ng variation ng color black, hindi siya super cheap tignan. Pagdating pala dito sa SIM card tray niya, pwede kayo maglagay ng 2 nano SIM. So, wala siyang micro SD card slot, so pag bibili kayo, kunin nyo na yung higher storage variant. Isa sa talagang priority ngayon ni Tecno yung kanyang AI features dahil sa pagsa-setup pa lang yung AI assistant na agad nila yung sasalubong sa inyo. And pag inopen natin yung settings ng phone, may dedicated mismo na Tecno AI tab na dito natin makikita yung ilan sa mga AI features nitong Tecno Camon 50. Now, upon startup, wala akong napansin masyado na sobrang daming bloatware. So, yung Black Blast lang and yung TikTok, yung Spotify, yun yung mga naka-pre-install. Yung iba dito ay mga system applications na pwede nyo din namang i-uninstall. Although, ang magiging problema nyo, once na nag-connect kayo sa Wi-Fi, yung mga ready to install na bloatware, dyan na mag-a-appear. Ngayon guys, pag-usapan na natin yung ilan sa specs nitong Tecno Camon 50. Usapang build and design, so medyo kamukha siya or similar siya sa Samsung S26. So more on plastic din yung pinaka-build niya, so hindi siya ganun kabigatan. Curve na rin yung edges niya, kaya mas madaling hawakan, mas okay na maglaro, or mag-take ng pictures. So nandito pa rin guys yung one tap button feature ni Tecno. So by default, yung long press niya is yung Ella AI, then yung single press naman niya is yung flash memo, na parang screenshot with some AI info, and yung long press niya is customizable. Ngayon pagdating naman sa kanyang chipset, naka MediaTek Helio G200 Ultimate siya. So hindi siya ganun ka-powerful na chipset guys, no? Pero hindi naman kasi talaga power yung pinakahinahabol ng Camon series. So andon yung Tecno Pova para kung gusto niyo talagang for gaming. So nasa around 600,000 lang yung makukuha nating Antutu benchmark score dito. Pero kung titignan pa natin lalo siya, no? More on nakatutok siya on CPU. And ang laki ng difference, di ba? So, nasa 200,000 yung CPU, nasa 50,000 lang yung GPU. Kaya more on talagang for multitasking, para mas mabibilis na app launching, di ba? For web and social browsing, and syempre, camera. Pagdating naman sa kanyang RAM, meron tayong 8GB na physical RAM niya talaga and another 8GB ulit na virtual RAM. So, latest na rin yung software natin. Naka iOS 16.1 tayo and Android 16. And base kay Tecno, magbibigay siya ng 5 years na software security update and 3 major software update. Pagdating naman sa kanyang display, meron tayong 6.78 inches, 144Hz, 1.5K resolution na AMOLED display. Kaya expect nyo na magkakaroon kayo dito ng very smooth na browsing and scrolling experience on top of magandang resolution. Expect nyo na din na magagamit nyo yung phone na to ng matagal-tagal per charge since meron na siyang massive 6,500 mAh na battery capacity. May capability na rin siya for reverse wired charging, and kung gamer ka, matutuwa ka din kasi meron siyang bypass charging. So far, pagdating sa overall experience ko sa kanya, very stable naman. Wala akong na-experience na paglalag or paghahang habang ginagamit ko. And even pag maglaro ako, hindi ko naman na-try na mag-overheat or kahit nga konting init, parang di ko masyadong na-feel. So yes guys, no, even though hindi siya gaming phone, tinry ko pa rin na magpakita sa inyo ng ilang clips and settings ng mga games para pag binili nyo to, bukod sa camera, alam nyo na yung magiging gaming performance niya.
Sa pagdating sa Mobile Legends, ito yung mga settings na available. And good thing naman na umaabot siya ng 90 FPS dito. So very smooth, very lag-free. Talagang ang fluid ng gameplay. Responsive din yung buttons, no? Wala akong nafe-feel na delay sa kanya. So kung ang plano nyo lang laruin ay mga MOBA games katulad na lang for example itong ang Mobile Legends, Honor of Kings, yung League of Legends Wild Rift, wala kayong magiging problema sa kanya. Pero pag ang plano nyong laruin ay mga FPS games katulad na lang ng Call of Duty Mobile na I think isa na ata to sa pinaka-optimized na heavy game na available dito sa Google Play Store. Pero hanggang medium lang yung kanyang graphic quality. So ibig sabihin guys, bukod sa hindi nyo pwedeng isagad yung graphic settings niya, hindi siya pwedeng maging super detailed, hanggang 60 FPS lang din yung makukuha niya. So para sa mga talagang competitive gamer na gusto yung talagang very smooth, very fluid na 90 FPS to 120 FPS mode yung ma-feel nila pag naglaro ng FPS games, sad to say, hindi ito yung phone na para sa'yo. Although kung casual gamer ka naman and parang time to time ka lang maglaro ng Call of Duty Mobile or for example, Garena Delta Force, pero priority mo is camera talaga, talagang libangan mo lang paminsan-minsan maglaro ng games, okay na rin naman to. Pero pagdating sa mga talagang high demanding games like for example Genshin Impact, even at its lowest settings, hindi niya kayang umabot even above 40 FPS. So mas mararamdaman niya pa talaga yung mga drops niya lalo pag gumamit na kayo ng mga skills, may mga animations, and specifically dito sa map na ginagamit ko na Inazuma, may ulan, may kidlat, 'di ba? Ang daming nangyayari. Talagang hindi niya kinakaya. And tinry ko na lang din lumipat sa early part ng map. So mas okay yung nakuha nating frame rate dito, above 30 FPS, but still, kung ang preferred mo na mga frame rate ay mga 45 and above, again, hindi ito yung phone na para sa'yo. And kung yung Genshin Impact na optimized na sa smartphone ay nahihirapan, syempre, mas mahihirapan yung mga game katulad na lang nitong Withering Waves na hindi pa fully optimized. So talagang nagdadrop tayo dito ng 8, 10, 15 FPS and I think ang pinakamataas nating nakuha dito nasa around 28. So hindi talaga siya playable even sa pinakamababa pa niyang settings. Pero wag kayo masyadong ma-disappoint doon guys, no, kasi sabi ko nga yung phone na to, ang target market niya is para sa mga casual users lang ng phone, yung mga casual gamer din, and more likely doon talaga sa mga nakatutok on camera. And speaking of camera, ito yung ilan sa mga random shots lang na nakuha ko gamit tong Tecno Camon 50. So hindi masyadong madaming variations yung nakuha kong shots since sunod-sunod umuulan ngayon and hindi ako masyadong makalabas. Pero dito pa lang sa mga photos na nakuha ko, mapapansin nyo very detailed siya. Syempre may post-processing pa rin talaga na nangyayari and mapapansin nyo yan sa ibang photos na parang may pagka-over-sharpen ng konti. Then ito naman guys yung ilang example ng mga indoor low-light photos ng Tecno Camon 50 and very detailed pa rin siya, no? Kitang-kita nyo nga yung mga alikabok dito sa keyboard ko. Then ito naman yung ilang example ng difference ng front camera and ng rear camera, both outdoor shot and indoor shots. Ito naman ngayon guys yung audio quality na nanggagaling dito sa Tecno Camon 50 5G and may pagka-low light yung ating setup, no, and may electric fan na umaandar dito sa gilid natin. So ayan. So ito naman ngayon guys yung audio quality pag ang gamit natin yung rear camera, same setup, ganun pa rin, nandito low light, then meron pa rin tayo ditong electric fan na umaandar. So ayan, kumusta yung ating audio quality? Ito naman yung example ng kanyang video quality. 2K at 30 FPS yung pinakasagad niya. And ang pinakasagad naman niya with 60 FPS is 1080p. And pinakahuli, usapang presyo, magkano nga ba itong Tecno Camon 50? So yung SRP niya ngayon is 13,999. So para yan guys sa 8256 variant niya. So both Moon Shadow Black and Nebula Titan is available na. So yun lang guys yung ating review para dito sa Tecno Camon 50 5G. Para sa inyo, sulit ba yung phone na to? What do you guys think? Comment your thoughts sa comment section.